Magandang araw po. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Jason. Ako ay lumaki sa probinsya. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa aking karanasan nang minsang may mag-asawang dayo na lumipat sa aming bayan. Nangyari ito ng panahong 1988 sa isang baryo sa probinsya ng Antique. Nang mga panahong iyon ay nasa edarang 14 pa lamang ako. 6 kaming magkakapatid at ako ang ikatlo. Maayos naman ang pamumuhay ng aming pamilya. Isang karpintero si tatay. Si nanay naman ay tindera ng kakanin sa aming baryo. Noong panahong iyon ay hindi pa ganon karami ang mga bahay sa aming lugar. Maraming mga puno at halaman sa paligid na maihahalin tulad sa isang kagubatan. Usap-usapan sa aming lugar noon na ang mag-asawang dayo ay galing pa sa lungsod ng Maynila. Ang lalaking dayo ay itago na lang natin sa pangalang Isa at ang asawa naman nito ay Joan. Ayon sa mga narinig ko at base na rin sa itsura nito ay ibang lahi si Isa, o mas tamang sabihin na isa itong Arabo. Hindi ko alam kung kailan o paano sila nagkakilala ng asawa nito. Isa pa ay medyo bata pa ako ng mga panahong iyon. Simula nang lumipat ang mag-asawang dayo sa aming baryo ay nagsimula ang kilabot at kababalaghan na nagaganap sa aming lugar. Halos araw-araw na lamang may natatagpo ang bangkay sa kakahuyan at talagang kalunos-lunos ang sinasapit ng mga biktima. Wakwak ang tiyan ng mga ito at tila ba hiniwa ng matatalim na kuko. Nawawala ang mga laman loob at ilang bahagi ng mga katawan. Halos karamihan ng mga biktima ay mga kabataan. Ang mga pangyayaring iyon ay nagbigay kilabot sa aming mga taga-baryo. Dahilan kung bakit ipinatupad ng namumuno sa aming lugar ang maigting na seguridad. Agad na pinaghinalaan na aswang ang gumagawa ng karumal-dumal na pagpaslang. Hinala ng mga tao sa amin na ang mag-asawang dayo ang mga aswang na nangbibiktima sa aming lugar. Kaya lahat ng taong taga-baryo ay umiiwas kahit tumapat lang sa bahay ng mga iyon. Ang tatay ko ay nasa tapat ng bintana, habang ang nanay ko naman ay nagmamasid sa itaas ng bubungan pagsapit ng 6:00 ng hapon. Halos lahat ng tao ay nasa loob na ng kani-kanilang mga bahay. Sa ganoong oras, ang bawat bahay ay nakasara na ang mga bintana at pinto. Ang mga boluntaryong magbabantay naman ay nag-iikot gabi-gabi at may kanya-kanyang dalang buntot pagi na mabisang panlaban daw sa aswang. Ngunit sa kabila ng paghigpit ng seguridad sa aming lugar ay patuloy pa rin ang paghahasik ng lagim ng aswang sa aming lugar. Minsan pa nga ay nakasabayan ko sa tindahan ang dayuhang iyon. Ngunit wala namang kakaiba sa kanya. Maayos naman itong kausap at maayos din naman ang kanyang pananamit. Isa pa ay mahusay na itong magtagalog. Sa tingin ko nga ay matagal na ito sa Pilipinas. Kaya ganoon. Mukha naman itong hindi gagawa ng masama. Ngunit iba ang tingin sa kanya ng mga tao. Medyo may pagkasuplado nga lang, ngunit mabait naman sa mga kabataan, dahilan upang mas lalong kilabutan ng mga tao sa aming lugar. Sa tingin ko ay lampas 7:00 na ng gabing iyon habang pauwi ako. Dahil wala namang ibang dadaanan, ay napilitan akong dumaan sa tapat ng bahay ng mag-asawang dayo. Nang mapatapat ako doon, ay nakarinig ako ng ungol at para bang may kakaibang ingay. At dahil sa kuryosidad ay marahan akong lumapit sa bahay ng mag-asawang dayo. Sumilip ako sa nakita kong siwang sa gilid ng kanilang bahay.
Nakita ko ang isang babaeng nakatalikod na sa tingin ko ay si Joanne. Wala pa itong saplot. Namalayan ko na lamang na nakatingin na pala ito sa gawi ko, na nanlilisik ang mapupula nitong mga mata. Naglalaway din ito at may bahid pa ng dugo ang mukha. Nang dahil sa sobrang gulat at takot ay napatakbo ako ng mabilis. Halos hindi ko na namalayan na nakarating na pala ako sa bahay namin. Ang mga nasaksihan kong iyon ay ikinwento ko sa aking mga magulang. Yun nga lang ay parang hindi naniwala ang mga ito sa mga sinabi ko at pinagalitan pa ako kung bakit naman daw kasing gabi na ako umuwi. Dahil alam ko naman daw na mapanganib ang panahon ngayon, lalo na't may gumagala na aswang sa aming baryo. Kaya't tahimik na lamang akong nakinig sa sermon nila ng gabing iyon. Ngunit hanggang sa pagtulog ko ay hindi pa rin maalis sa isip ko ang babaeng sa tingin ko ay isang aswang. Nang sumunod na araw, pagpatak ng dilim, kagaya ng nakaugalian, si tatay ay nasa tabi ng bintana habang si nanay naman ay nagmamasid sa bubong. Nang bigla kaming nakarinig ng ingay sa gilid ng aming bahay. Napasilip pa nga ako sa bintana at mula doon ay nakita ko ang grupo ng mga tao. May mga hawak pang sulo ang mga ito at ilan sa mga kalalakihan ay may daladalang itak at buntot pagi. Sumisigaw sila habang patungo sa bahay ng mag-asawang Dayo. Sunugin ng mag-asawang Arabo. Sunugin ang mag-asawang Dayo. Yan ang isinisigaw nila. Agad na kinuha ni tatay ang itak nito at patakbo pang lumabas ng bahay. Sinabihan naman kami ni nanay na huwag lumabas. Magsitakbo kayo. Lahat ay napahinto sa sigaw na yon. Maya-maya pa ay lumabas ang lalaking Arabo. Dali-dali naman itong sinugod ng ilang kalalakihan at pinagtataga ito. Duguan na ito nang tinigilan nila. Nagsigawan pa nga ang mga tao sa sobrang saya sa pag-aakalang natalo na nila ang aswang. Ngunit nakuha pang magsalita ng Arabo. Pakiusap! Magsitakbo na kayo! Tinig nito sa huli niyang hininga. Kasabay noon ay ang paglabas ng lumilipad na malaking ibon mula sa himpapawid. Nagulat pa ang lahat nang mapagtantong hindi iyon isang ibon. Iyon ay si Joanne. Nagpakawala ito ng nakakakilabot na panaghoy nang makitang nakahandusay sa lupa ang kanyang asawa habang wala na itong buhay. Magbabayad kayo. Magbabayad kayong lahat sa ginawa nyo. Mabilis itong umatake sa mga tao. Ngunit nang ito ay makalapit, ay mabilis itong inundaya ng saksak ng itak ng isang lalaki. Kasabay noon ay ang paghampas ng buntot pagi ng isa pa. Dahil sa nangyari ay napilitang umatras ang aswang. Lumipad ito palayo at hinabol naman ng taong bayan. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi na nila ito naabutan at ito ay tuluyan ng nakatakas. Samantalang napansin naman ng mga tao na normal lang ang itsura ng Arabo at doon nila napagtanto na hindi ito aswang kundi ang asawa lang nitong si Joanne. At sa huli ay napagtanto din nila ang ginawa nitong sigaw bago pa ito mawala ng buhay. Makalipas ang isang linggo ng gabing iyon ay napagpasyahan ng mga magulang ko na umalis na sa baryong iyon at lumipat sa bayan ni nanay dahil sa pangambang siguradong babalik ang babaeng aswang para ipaghiganti ang asawa nitong Arabo.